Tumalas na si Senador Coco Pimentel sa United Nationalist Alliance o una, hindi raw kasi niya masikmura na makasama sa koalisyon si dating Senador Juan Miguel Zubiri. Payag naman kaya siyang magpaampon sa ibang partido para sa kanyang re-election bid? Alamin sa report ng saksing si Tina Panganiban Perez. Si Senador Coco Pimentel na mismo ang nagpunta sa bahay ni dating Pangulong Joseph Estrada sa San Juan para iparating na hindi siya tatakbo sa United Nationalist Alliance o UNA na kakoalisyon ng PDP laban kung saan siya ang presidente. Ilang linggo yan matapos niyang ipahayag na di niya masisikmurang makasama sa UNA si dating Senador Juan Miguel Zubiri na umano'y nakinabang ng madaya raw si Pimentel sa 2007 senatorial elections. Well, nung nakita ko siya, sabi ko, Ninong, patawarin mo ako. Nobody forced me to leave, no? Desisyon ko na lang ito because, sabi ko kay President Estrada, I want to campaign with a happy heart. Gusto ko sa kampanya, happy ako. Gayunman di pa rin daw kakala si Pimentel sa PDP laban kahit pa nga aminado siyang mas malaki ang tsansang manalo sa eleksyon kung may endorsement ng UNA. Wala naman daw kasing pondo ang PDP laban sa eleksyon 2013. Sa ngayon, bukas siya magpaampon sa ibang partido pero nilinaw na wala pa namang imbitasyon mula sa Liberal Party ng Pangulo na napapabalitang maaari niyang samahan. Ginagalang naman ni Erap ang desisyon ni Pimentel. Yan ang kanyang prinsipyo. At sabi ko nga sa kanya, alam mo, you'll be an asset to any political party. Si Senador Juan Ponce Enrile, na leader din ng UNA, kahit nagulat, handa raw i-endorso si Pimentel sa mga kababayan niya sa Cagayan. Aalis na? Opo. Well, I'm sorry about that. I'm sad that he's leaving, but that is a decision he has to make for himself. So, kung hihingi niyan tulong ko, bilang kaibigan, i-endorso ko pa rin siya sa mga voters sa aking lugar. Ikinalungkot naman ni Zubiri ang desisyon lalo pat maraming taga Visayas at Mindanao ang gusto raw na magkaisa sila para mas maraming kinatawa ng mga naturang rehiyon sa pamahalaan. Kasabay ng paghahanda ng mga partido para sa 2013 elections, ang paghahanda na rin ng COMELEC at Smartmatic. Kanina nga idinemo na sa Senado ang mga gagamiting PCOS machine. Matapos subukan ng ilang senador, mga taga-senado naman at ilang bisita ang pinasusubok sa PCOS machine. Bahagi ito ng briefing na ibinibigay ng Smartmatic at ng COMELEC sa ilang mga senador para ipakita ang kanilang kahandaan para sa eleksyon 2013. Wala namang naging aberya sa isinagawang demo. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Samantala patuloy ang pagbuti ng kondisyon ni Comedy King Dolphy. Kaya inihinto na muna ang pagbibigay sa kanya ng ilang gamot. Live mula sa Makati Medical Center, saksi si Lala Roque. Lala. Igan Maris, bagaman nanatili nga sa ICU, ay patuloy namang nagpapakita ng magandang kondisyon ang Comedy King na si Dolphy. Itinigil na ang pagbibigay ng ilang gamot sa Comedy King. Dahil daw yan sa ipinapakitang recovery ni Dolphy ayon kay Dr. Eric Nubla, Director ng Makati Medical Center Patient Relations. Maging ang pagkukumbulsyon at ang unang pinangangambahang epekto ng toxic metabolic encephalopathy, wala na raw. Metabolic encephalopathy, a condition which was mentioned previously, has been ruled out, and simply because he is more lucid and the mini seizures that he used to experience have also stopped completely. Hindi rin muna nagsagawa ng dialysis at blood transfusion ngayon, pero patuloy na binabantayan ang impeksyon ng Comedy King dahil sa kanyang mababang immune system. His kidney function is still low, it's at a 10%. He is also being monitored closely. Kahapon lang, masayang ibinalita ng anak ni Dolphy na si Eric Quizon na nag-I love you ang kanyang ama kay Jaja at sa kanyang mga kapatid. Humingi pa raw siya ng tubig. Kaya kahit malayo pa rin sa normal, lalong nabuhayan ng pag-asa ang pamilya Quizon. Igan Maris, kahit bumubuti na ang lagay, ay patuloy namang nire-regulate ang mga pumapasok na bisita sa ICU. Mahirap na raw kasing ma-expose sa anumang virus si Dolphy sa ngayon. Live mula rito sa Makati City, ako si Lala Roque, ang inyong saksi. Mga Igan, alam nyo bang isang international food critic ang nagsabing sunod daw nasisikat sa world cuisine ang mga pagkaing Pinoy?
Kaya sa pagdayo ng barangay saksi sa Barangay Dolores sa Pampanga, tinanong namin ang ilang residente kung ano ang kani-kanilang paboritong putahing Pinoy. Saksi sa Trisha Zafra. Sa amoy pa lang, pati nga kulay, at lalo naman sa lasa. Sino ba naman ang di gaganahan sa sarap ng pagkaing Pinoy? At ang latest fan, ang international food critic na si Andrew Zimmern. Sabi niya sa panayam sa kanya ng website ng US Morning Show na Today, ang pagkaing Pilipino raw ang next big thing sa international cuisine. Ayon sa mga food expert, ang di matatawarang sarap ng ating mga pagkain dahil daw sa magkahalong impluensya ng Chinese, Malay at Spanish cuisine. Pag pinagsama-sama mo yung tatlo na yun, it creates a very wonderful Philippine cuisine that is very unique at saka halo-halo. May bold flavors, may subtle flavors, at saka meron siyang particular na nagbe-blend yung alat, tamis, at asin. Hitik sa sangkap at nag-uumapaw sa lasa ang pagkain Pinoy gaya na makikita natin dito sa putahing iluluto natin na pinangat na tilapia. Ma'am, ano po ba ang mga sangkap at pampalasang gagamitin natin para sa ating putahe? Una is water. Ito po ay pampaasin. Pampaasin. Kamyas. Kamyas. Tapos po, yung kamatis and sibuyas. mga gano'ng katagal po yan, ma'am? 10 to 15 minutes. Dito sa Pampanga na kilala sa masasarap na lutong Pilipino, kanya-kanyang paborito ang mga nakausap kong nanananghalian sa isang kalendarya sa Barangay Dolores sa San Fernando. Kare-kare. Adobo. Sinigang sa bayabas na ano yung kinakain ko ito. Yung bangus. Sisling sisig at saka kalderetang kambing. Filipino food is exotic eh. Yun dito mo lang siya makikita talaga sa Pilipinas. It's very unique. Gaya niyan, makita mo yung sisig, di ba? So all the parts of the pig, wala ka talagang itatapon, lahat nagagamit. Sa ngayon, hindi pa sikat ng ibang Asian cuisine ang Filipino food, pero ang fearless forecast ni Zimmern, di raw malayong mangyari. Para ma-elevate to the global scene is ibahin yung presentation ng pagkain natin. Pag sinabi kong presentation, yung gawing mas interesting. Para sa Barangay Saksi, Montana, Trisha Zafra, nag-uulat. Dito ba? Oo nga eh. Gusto ko ng adobo. Kung nasa ng balita, ikaw tanligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Vicky Morales, ako po si Mariz Umali. Ako naman, Ano Glavio, susunod na ang rescue. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi